Anjo Iliana nagsimula na naman. Bossing Vic Soto, Joey De Leon, Jose Manalo, Alan Kay at Senator Raffy Tulfo na isa ring kapatid, bakit dinamay na rin ni Anjo? Tito Sen binanatan na naman ni Anjo sa social media. Usapang ceasefire nila ni Tito Sen wala na. Talaga namang tila tuloy pa rin nga si Anjo sa mga paglalabas nito ng mga isyu kay Tito Sen, matapos nga ang usapang ceasefire nila, dahil ilang araw nga lang matapos ang pag-uusap nila ni Tito Sen, na naibalita noong November 4 sa Philstar Global, ay ilang araw nga lang ang lumipas, ay muli nga nitong pinag-usapan at binanatan si Tito Sen sa kanyang TikTok video. Na kung babalikan nga ang sinabi nito na, nagkaroon lang kami ng misunderstanding, miscommunication. Nagkasundo kami na ceasefire muna. Hindi na ako magsasalita tungkol kay Tito Sen, at sinabi ko rin sa kanila na bluff lang talaga yun. Totoong nadala ako ng emosyon, pero mas pinili kong ayusin kaysa palalain pa. Sa dulo, mas mahalaga pa rin ang respeto at pagkakaibigan kaysa ingay sa social media. Pero, mukhang hindi nga yan ang nangyayari ngayon, at ipinapakita ni Anjo sa social media, dahil may issue na naman nga itong inilabas kay Tito Sen, na sa katunayan ay sa isang TikTok video nito, ay may sinabi na naman ito patungkol kay Tito Sen, na dahilan daw kung bakit masama ang loob nito kay Tito Sen, na ayon nga sa kanya, ay may dalawa daw na kasalanan sa kanya si Tito Sen, na ang una nga daw ay nagsimula dahil sa politika, pero dahil hindi nga natin pinag-uusapan dito ang politika, ay hindi natin ito masyadong pag-uusapan. Na ayon nga kay Anjo ay nagsimula daw ito noong last term daw nito bilang konsehal noon, matapos daw siyang kausapin noon ni Tito Sen, at may ipalit sa kanya bilang konsehal. O may ipasok na iba sa lineup. Ang pangalawa naman daw na kasalanan sa kanya ni Tito Sen, na sinabi nga nitong dahilan kung bakit masama daw ang loob nito kay Tito Sen, ay noong binakbakan daw siya noon ni Raffy Tulfo, na tinawag pa nga niyang sinungaling, na nangyari nga ng matulfo daw siya noon, patungkol nga sa school sa Lucena, na kung saan ay pinalabas daw sila na scammer. Hindi nga lang yan, dahil sinabi pa nga nito na pinerahan lang daw sila noon ni Raffy Tulfo, na tinawag pa nga nitong masama ang ugali. Dagdag pa nga nito, na sa kabila daw ng mga nangyari noong natulfo siya, ay hindi man lang daw siya tinulungan noon ni Tito Sen. Na kung titignan nga, ay ang sinabi niya mismo na hindi na muna daw siya magsasalita patungkol kay Tito Sen, dahil sa ceasefire, ay mukhang baliwala na nga ito, na kung saan ay kahit nga si Raffy Tulfo, na isa ding senador ay dinamay na rin ito. Na dahilan nga, kung bakit umani nga ito ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Kaya naman, ay kahit nga maging si Christy Fermin, ay nagsalita na rin nga patungkol dito, dahil kahit nga may usapang ceasefire muna sila ni Tito Sen ay tuloy pa rin nga ito, at nandamay pa nga ng iba sa issue. Na tila lahat nga naman kasi ay gusto nitong siraan, at gawing kaaway. Dahil ang naging sagot nga dito ni Christy Fermin,
Patungkol sa hindi daw pagtatanggol ni Tito Sen kay Anjo kay Senator Raffy Tulfo, ay dahil si Anjo naman daw talaga ang may mali dito, lalo na nga daw na marami ang nagreklamo noon sa kanya, dahil sa usaping legal ng nabanggit nga na school. Hindi lang yan, dahil nagsalita din nga dito si Christy Fermin patungkol nga sa panawagan ni Anjo kay MVP, o Manny V. Pangilinan na chairman ng TV5, dahil gusto nga nitong mag-guest sa CFM, para dito nga daw isiwalat lahat ng gusto nitong isiwalat, lalo na nga ang mga isyu nito kay Tito Sen. Na kung saan ay ang naging sagot nga dito ni Christy Fermin, ay sayang lang daw ito sa oras, at bakit hindi na lang daw nito ilabas lahat ng gusto nitong isiwalat sa social media nito. Dagdag pa nga nito, na mas gusto na daw ni Christy Fermin na mawala ng trabaho kaysa mawala ng konsensya. May mensahe din nga ito kay Anjo, dahil sa pandadamay din nga ni Anjo kay Jose Manalo, patungkol nga sa pang-aagaw daw ni Jose sa ex-girlfriend nito, na asawa na nga ni Jose ngayon. Na matatandaang sinabi nga ni Anjo na si Jose Manalo daw ang isa sa pinakamasamang ugali sa Eat Bulaga, na kung saan ay sinabi nga ni Anjo na, ang ending, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya si Mergine. Girlfriend ko yan 1 taon. Okay kami niyan. Wala kaming problema masyado. Ang ano ko lang ahas talaga itong si Jose Manalo. Kaya naman ang mensahe dito ni Christy Fermin, ay ngayon daw ay maging si Jose Manalo at ang pamilya nito, ay gusto ding idamay at sirain ni Anjo, dagdag pa nga nito na hindi mayabang si Jose Manalo, hindi mapagmalaki, at hindi umasa sa malaking tao para sumikat, dahil ang mga tao daw mismo ang tumanggap sa pagiging komedyan ni Jose Manalo. Samantala, dahil nga sa matatandaang pagpalit ng sex bomb sa pangalan ni Anjo Iliana sa lyrics ng kanta nila noong November 8 sa Eat Bulaga, at ginawang Jose Manalo, ay napansin din nga ito ni Anjo. Na ayon nga mismo kay Anjo, ay natawa lang daw siya dito, dahil sa pinalitan pa daw ang lyrics ng kanta at inalis ang pangalan niya, para lang daw asarin siya, pero hindi naman daw siya naasar dito, dahil natawa lang daw siya sa nangyari. Nagbigay pa nga ito ng mensahe kay Bossing Vic Soto at Boss Joey De Leon, na napansin daw niyang natawa ng naging Jose Manalo ang lyrics ng kanta imbis na Anjo Iliana, na basta daw hanggang tawa lang daw ang mga ito, at huwag daw siyang sisiraan. Pero kung titignan naman, ay ni minsan naman ay walang sinabing hindi maganda patungkol sa kanya ang mga ito. Pero kabaliktaran naman nga sa kanya, dahil inumpisahan nga ni Anjo ang paninira, at hanggang ngayon nga ay ginagawa pa rin niya ito, at marami pang ang nadadamay at idinadamay nito. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil kahit nga si Alan Kay ay dinamay na rin ito, at maging ito nga ay siniraan na rin ito. Sa katunayan nga, ay ito nga ang mababasa sa isang article mula PepPH. Na kung saan ay mababasa nga dito, ang pagsisiwalat daw ni Anjo na kwento umano, tungkol kay Alan at sa dating PBA player at incumbent San Juan City Councilor James Yap. Kaya naman, ay panawagan nga ng mga netizens, ay kasuhan na nga ito, dahil lahat na nga lang ay dinamay nito at siniraan. At ang sinasabi niyang ceasefire, ay hindi naman nga nito ginawa, dahil wala pa rin nga itong tigil sa paninira hindi lang kay Tito Sen, kundi maging sa mga The Bark ads. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?